sinabi ko nga sa kanila, depende yan sa kung paano mo ibinibigay at ano yung attitude mo, di ba? Ang point ko sa paraan, di ba? So, napaka-crucial sa training ng ating educators. The question pa is not of age. The question is, what is your attitude towards sexuality? Kasi kung ang attitude mo ay sexuality ay kahihiyan yan, masama yan, hindi dapat malaman yan, pag nalaman ng mga tao yan, mas lalo nilang gagawin, mahihirapan kang pag-usapan. Diba? Pero, kaya akong binigay feeling ko, ngayon ba na nalaman mo, mas likely ka mag-sex? Kasi palagi yung sinasabi yan, di ba? Kung ituro natin, mas likely sila mag-sex. O ngayon, itinuro ko, di ba, sa mga katulad ninyo lahat dito. Wala naman akong itinago na. Ginamit ko yung termo sa tingin ng ibang tao ay malaswa. Palagi ko wala namang nalaswaan. At sa aking pananaw, less likely pa nga mag-sex yung mga yan. Diba? Kasi pag, at the studies will prove it. Okay. The second question is at what age? Sa amin, meron kaming daycare center sa ilalim ng UP Center for Women Studies, ang Kalinga Daycare Center. Daycare yan. So, 2, 3, 4. At may sex ed. Ano yun? Ano ang mga parte ng katawan? Hindi mo naman pwedeng sabihin, ulo, kamay, bibig, paa. Hindi mo pwedeng skip, no? Kasi napakalaga sa basic formative education ng bata na kumpleto ang description. Hindi mo dinideny kahit anong realidad yan. Diba? In terms of basic scientific education and basic building blocks ng attitude ng bata, hindi mo pwedeng turuan ang bata na maging scientific sa kanyang pananaw kung may tinatago ka kaagad sa isang realidad na araw-araw naman yung nakikita. Mali naman siguro yun. No? Basic naman yan sa education. No? Pangalawa, ano bang aming sex education? Ano ang respectful touching and non-respectful